Hello mga kareal, may gagawin po tayong washing machine dito. Ito po ay nabaklas ko na. Ang washing machine po na ito ay gumagana. Ang tanging diferensya lamang po nito ay ang malakas na pagtagas ng tubig sa drain hose nito. Napakadelikado sa motor kung mababasa dahil napakalapit nito dito. Kaya pala napakalakas ng tagas dahil dito. May butas po dito akong napansin. Ayan, laki ng buka. At sa ngayon ay wala po tayong pampalit sa ganyang klaseng hose. At sa pagkakataong ito ay gagamitin po natin ito ng tinatawag na diskarte. Gagawa na lamang po natin ito ng paraan para matakpan ang butas nito. Babalutan ko lang po ito ng masking tape at electrical tape. Ibinidyo ko lamang po ito at baka makatulong din sa iba. Baka ganito rin ang sira ng mga washing machine nyo. Panoorin nyo ito. Gamit lamang po ang masking tape at electrical tape dito. Ibabalot ko pong una ay ang masking tape. Dahil para dumikit at madikit itong gamitin para sa hose. Ayan, 3 daliri po ang layo simula sa butas. Ang umpisa ng pagpulupot ng masking tape, ganyan. 3 daliri malayo sa butas, papunta sa butas. Ayan. Hanggang sa dumating sa butas yung masking tape, ganyan lamang po. Dire-diretso lang at palagpasin sa butas ng 3 daliri din ang layo. Ganyan. Pulupot lang ng mahigpit para yan, 3 daliri simula sa butas papunta doon sa kung saan ay ihihinto ang pagpulupot. Tapos, ibabalik ulit papunta doon sa pinagsimulan ng pagkapulupot niya. Ibig sabihin, 6 na daliri po ang haba ng pagkapulupot ng masking tape. Ganyan, ibabalik lang kung saan nag-umpisa ang pagpulupot. Kaya yan po ang una kong binalot, madikit po yan at hindi makakatagas ang tubig. Ganyan lang po ang unang proseso. Tapos ko na pong balutan ng masking tape. Ayan, okay na po yan. At kasunod ko pong ibabalot dyan ay electrical tape. Dito po ang umpisa. Kung saan tayo nag-umpisa ng pagbalot ng masking tape, ganun din po ang proseso sa ginawa nating una. Dire-diretso lang po ang pagbalot para masapinan yung masking tape dahil ang masking tape po ay posibleng mabasa habang tumatagal na may tubig ang hose. Kung sakaling mabasa na ang masking tape, ang electrical tape po ang magsisilbing balat niya para hindi makalabas ang tubig. Dahilan para tumibay lalo ang dikit ng masking tape sa ilalim. Dahil pag nabasa na ito, lalambot siya. Kahit malambot siya, hindi pa rin lalagpas ang tubig dyan dahil may nakabalot pa na electrical tape. Yun po ang purpose ng electrical tape, kaya dinoblihan ko ito ng ganito. At kapag umabot na dito sa dulo ang pagpulupot, ibabalik lang po natin ito para madoble ang pagkasapi nito para tumibay at hindi makatagas ang tubig. Tuloy-tuloy lang po. Ganyan. Kailangan po ay medyo mahigpit ang pagkakabalot para walang singaw at hindi makalik ang tubig. Ganyan lamang po ang proseso kong ginagawa kung sakaling walang pamalit na hose. Katulad nito, wala po akong available na ganitong hose kaya ganito po ang ginagawa ko kapag nangyari ang ganitong diferensya ng washing machine. Yung iba po kasi ay ang nilalagay ay plastic ang binabalot, yung iba naman ay packing tape. Tumatagas pa rin po yun. Katulad nung tinanggal ko dito kanina, hindi ko na pinakita sa camera, tinanggalan ko po yan ng packing tape. Tumatagas pa rin po, kaya dinala dito yan sa akin. Pero ito, hindi na po yan tatagas. Epektibo po yan. At ngayon, kahit may nakabalot na electrical tape, babalutan pa rin po ulit natin yan ng masking tape sa ibabaw. Ang purpose po ng masking tape sa ibabaw ay para mailak
at hindi makalas yung electrical tape. Dahil ang electrical tape po, pag tumagal ay kumakalas, nahuhubad. Kaya kailangan na doblehan ng masking tape. At sa pagdoble po ng masking tape sa ibabaw ng electrical tape, ganyan lang po, balutin lang po ulit natin ng masking tape na ganyan. Tapos pagka yan po ay naibalot na natin ng isang beses dyan sa ibabaw, pwede na nating putulin yan dyan. Pero ang gagawin ko po ay dodoblehin ko ito. Pagdating dyan sa may dulo, kung saan ay hanggang dyan yung electrical tape, ibabalik ko lang po yan kung saan ako nag-umpisa ng pagpulupot para maging matibay po ang mga balot nito at nang hindi na magkaroon ng leak para wala tayong back job. Okay, ganyan lang po. Tapos yan, siguradong matibay na po yan, wala pong leak. Testingin po natin ito. Pero bago natin i-check ang leak, pasadahan po muna natin ito. Kailangan na i-check din po natin itong valve dito. Tingnan natin at baka may tagas na rin, baka wasak na yung packing valve. Yan, yung rubber po na kulay itim. Ayan, parang madumi siya. Ayan, may sabaw. Ibig sabihin ay may pumapasok na tubig diyan sa ibabaw niyan. Posible pong may leak din yan. Kaya kailangan natin na linisin yan. Baka may mga hibla or may mga fiber galing sa mga tela ng damit na nilalabhan. Baklasin lamang po natin ito at punasan. Tanggalin yung tubig para pagka kinabit natin, alam natin kung pinasok ulit ng tubig dahil mababasa ulit yan. Pero kung hindi mabasa, ibig sabihin okay na po yung ating ginagawa. Punasan lang ng tela para mawala yung pagkabasa. Kung malinis na, i-check ang spring, hilahin ng ganyan kung maiksi na. Dahil pagka maiksi na, yan po ay mahinang tumulak. Linisin, tanggalin ang kalawang-kalawang. Tapos ito, ibalik lang dito. Ayan, ganyan. Tapos itong lagayan ng goma, pagka madumi, linisin lang din. Kahit basahan, pwede na. Linis na yan dyan. Tanggalin lang yung mga fiber na nakasingit dyan. May buhangin din po yan. Tanggalin din. Lumot, tanggalin. Then ngayon, ibalik na ang goma. Ganyan lang po. Kailangan na masigurong maganda ang pagkakalagay ng goma. Dapat maganda ang pagkakaipit ng labi ng goma sa takip para walang leak at hindi umawas ang tubig dito. Higpitin lang. Ganyan. Checkin natin kung may laro ng maayos. Okay naman. Yan, ganyan. Okay na to. Ngayon, i-position po muna natin ito ng maayos para ma-check lang natin kung meron pa rin siyang leak. Dahil sa laki ng butas na nakita natin ay talagang malakas po ang tagas ng tubig doon. Dito lang muna ito, saka na natin ilagay sa loob. Kukuha muna tayo ng tubig. Kahit kalahating timba lang, pwede na yan. Okay, ayan. May tubig na. Dito naman tayo sa bandang likod. Silipin natin to kung may tagas o wala. Okay na, walang tagas. Maganda ang pagkakabit. Ito po yung drain hose. Wala pong tumatagas ng tubig. Ayan, no? Walang tumutulo. Dapat may umaagos po dyan sa laki ng butas na yan. Wala pong leak. Okay na po yan. Ayan, no? Wala. Okay na okay po yung kinabit natin na masking tape at saka electrical tape. Ngayon naman ay subukan natin na i-drain ito. Ipwesto natin na maayos yung hose. At titingnan natin kung magiging maayos ang pag-drain niya. Tingnan natin doon sa dulo ng hose kung magdi-drain ng maayos yung tubig. Hilahin lang yung packing valve. Ayan. Umagos po. Yan, pag binitawan, humihinto. Okay po yan. Good po yan. Hilahin natin. Ayun, tumagas. Malakas ang tagas doon sa dulo. Hindi dyan sa hose mismo ng drain tumutulo, kundi doon sa dulo ng hose. Okay po yan. Good po yung nilagay natin na balot. Ganyan lang po ang discarding ginagawa ko mga kariyal. Kung sakaling walang pamalit na hose sa
drain hose ng washing machine. Okay na po ito. I-drain ko lang po na ito ng maayos tapos ipipix ko na. Ganun lamang po mga kareal. Sana po sa kahit konting idea na ito ay nakatulong sa inyo. Paki-like and share naman po para makita rin ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life Vic X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.